nagbibintang. Kayo nagsasabing nagbabakasyon. Kayo nagsasabing, oo, official function na ngayon. Kayo ang nag-a-accuse, tapos si VP Sara Duterte ang nagda-divert. Ewan ko. Siguro maganda maging sports person ka ni Leni Robredo. Ang linaw-linaw na nga, wala siyang ginamit na pera ng taong bayan. Tapos, bayan o sarili? Magkukote ka na lang, mali pa. Gago! Kaya po kayo nabibintangan na na ob-ob eh. Lang din po. She also said that she's the frontrunner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Diversionary tactic? Anong ina-divert? Oh my golly, sumakit ang ulo ko sa'yo. Akala ko pinaka na si Attorney Kabutas eh. Diversionary tactic, ibig sabihin may dinadivert. Ano dinadivert ni VP Sara Duterte? By going there, anong dinadivert niya? Impeachment? Sumasagot nga sila eh, tapos ida-divert. Sakit nyo sa bangs, madam. Baka kayo ang nagda-divert sa issue lagi ni VP Sara Duterte mula doon sa tanong, kasi tandaan ninyo, nanggaling itong tanong na to doon sa pagpunta ni BBM sa Japan nang hindi ini-inform ang media, na hindi man lang nito alam, nalaman na lang niya, paalis na. Yun yung talagang issue dyan. Tapos napunta sa bakasyon ni VP Sara Duterte. Tapos si VP Sara Duterte pa ang nag-divert. Gago! May na-divert ba sa issue ni VP Sara Duterte? Lahat na nga ng... Alam nyo, ang laman ng social media, walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Impeachment, ombudsman, ICC, si Duterte. Sila na nga lang ang topic sa buong political sa social media eh. Political issue eh, di ba? Isipin nyo, wala nang ibang topic kung hindi ang mga Duterte. Asa na diversion dyan? Diversion ba yung magbintang kayo ng kung ano-ano? Eh kayo nagbintang eh. Ina naman eh. Gets nyo? Kayo ang nagbibintang. Kayo nagsasabing nagbabakasyon. Kayo nagsasabing, oo, official function na ngayon. Kayo ang nag-a-accuse, tapos si VP Sara Duterte ang nagda-divert. Ewan ko. Siguro maganda maging sports person ka ni Leni Robredo. Gago! Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, under government. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara, may kung, kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order sa...
Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. So, sabi nga, Delegado under OBP ha. Pero security galing yan sa police o kung sino man yung security niya, yung unit nila. Oh. kanya po, official function ito. So, kailangan niya pong mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official Halatang tanim yung no? Halatang tanim yung question. Obvious? trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek. Yan, liquidation na. Ay. Di ba, remember, nagtatanong Radyo Pilipinas, government-owned station. Liquidation na. Ang tigas ng ulo? Kasasabi lang, siya ang gumastos. Bakit ko liquidate? Bakit ko liquidate ang sarili kong pera? Anong pakialam nyo sa pera ko? Hindi, I mean, kunwari ako si VP Sara Duterte. Yun ang sasabihin ko, anong pakialam nyo sa pera ko? Sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi Wala nga siya sinasabi. Ikaw lang Nagigigil ako. Ikaw lang ang nagsabi ng official function. po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. O alam mo naman pala sinabi niya 'di ba sarili niya, pera niya, walang ginastos ang taong bayan. O di wala naman palang issue, ikaw mismo nanggaling sa'yo. Hindi ko alam bakit mo siniksiksik yung salitang official function na hindi naman sinabi ni VP Sara Duterte. Nanggigigil ako. Pigilan niya ako. Nanggigigil ako. Nanggigil tuloy si Babalo. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Ayan na. Ang ganda ng tata. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So, it's Bakit si itong taga na 25, naiintindihan niya? Sinasabi niya, Madam, sabi niya personal yon. Kaya lang nagre-react si VP Sara Duterte kasi sinabi niyo bakasyon. Ang linaw buti pa si Madam naintindihan niya. So yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Eden Santos, a name, Eden. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung Nabanggit niyo po kasi ay bakasyon. Yon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. Kaya sumagot si BP dahil sa issue ng bakasyon. Madam, ikaw ang nag-akusa na nagbabakasyon siya. Sinagot lang ni BP na hindi ako nagbabakasyon, hindi ako namamasyal, hindi ako nag-swimming, hindi ako nakikipagsuntukan sa mga kangaroo doon. Ako po ay may lakad dito na iba. Pero personal ito. Personal. Pag sinabi mong personal, ibig bang sabihin nito personal? Pag sinabi mong personal, sarili ko lang to. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal. Personal nga.
Ang ina! Shit! Ay, Hindi pang sarili. Ano po? pampakalma ko ito. Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan. Hindi niya kailangan liwanagin dahil malinaw sa amin lahat. Ikaw lang ang nagpaparatang ng kung ano-ano. Bakasyon, on leave naman ngayon. Ikaw lang ang nagbabanggit niya mga yan. Ang linaw na sinabi ni VP Sara Duterte, this is personal and personal money ko ito, personal ito. Ikaw ang kung ano-anong inaakusa mo, baka mamaya biglang lalabas na dyan, baka nagsha-shopping siya. Baka nagra-ride siya. Wala eh. Wala yan. Di ko alam kung saan mo nakukuha yan. Tapos, gusto mo ipalinaw doon sa tao? Anong klaseng kahibangan yan, madam? Ikaw ang nag-aakusa, tapos ipalilinaw mo sa tao? Oh, ipalinaw mo nga. Oh. Halimbawa sinong ano dito? Sinong nagbasa ng carpet dito sa banyo? Siguro naligo ka dito sa carpet, no? Ipaliwanag mo nga kung paano ka naligo dito sa carpet. Sandali. Ikaw ang nagsabi na naligo ko doon sa carpet, tapos ipapaliwanag ko kung paano ako naligo sa carpet? Inassume mo na kagad na porket may basa, inassume mo na kagad na naligo ako sa carpet. Tapos, gusto mong paliwanag ko kung paano ako nakapaligo sa carpet. Ikaw nagsabi niyan eh. Oh, ganun din yun. Ikaw ang nagsabi ng bakasyon, ikaw ang nagsabi ng on leave, tapos gusto mo ipaliwanag ko na nagbabakasyon ako? Anong kalokohan yan? Ikaw nagbintang, gusto mo ipaliwanag? Anak ng weteng naman, oh. Sa atin, dahil magulo po ang kanyang mga salita. Hindi magulo. Ikaw lang ang naguguluhan. Kasi nga po, sabi nga ni VP Sara Duterte, bobo daw kayo. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic sa Oh, iba na yan. Oh, lilis na daw si topic si ano. Kasi halatang sinasalsal na daw. Ay, nako. Medyo, ito si Ivan, medyo objective din ito. Nakikita ko yung mga tanong nito. Minsan tumatawa na nga ito. Siguro kaya lumihis na siya sa topic kasi alam niyang sinasalsal lang eh. Ang daming mahalagang topic na pag-usapan. Bakit siya na pinag-uusapan? Di ba? Ito pa, pag-usapan naman natin to. O yung, di ba, kahapon may nabanggit po si pangalan nito, si Attorney Topacio, yung tungkol doon sa Farmally na false witness. O ito, papakita ko sa inyo ha. O, yung di umano, alleged na false witness ni Ontiveros sa Farmally. Ako si Jamie Vegas, nasa 8 gulang at residente ng Pasig City. Kasamahan ko si BJ Almira sa Farmally Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID, ng mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 2 beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Hontiveros at Jay Bequema. Sa utos ni Senadora Risa Hontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Farmally Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para katunayan tumanggap siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi niya
o hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, ng kanilang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera at itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Parmali Grabe, no? Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney JB Kema, abogado po ni Miss Hontiveros. O yan din yung binanggit nung witness no na itong huling witness si Rene, di ba? Yan din yun eh. Ewan ko kung ito, tandaan nyo, nangyari ito nung panahon ni Pangulong Duterte. At ang motibo nga nila, pabagsakin ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Grabe, no? Hindi, ako ito lang sabi nga ni Atty. Topacio, may consistency. O may pattern, 'di ba? Yung word na ginamit niya, may pattern. Same people, same tao nag-aasikaso. Ito din yung nag-aasikaso, di umano, allegedly. Ito rin daw na nag-aasikaso sa kanila at nang bibigay ng pera na nasa opisina ni abogado mismo ni Senator Hontiveros. Ito ba yung bumubulong-bulong din? Yung nasa gilid? Di ako ito din ba yun? Abay, parang siya pala ang nagpapatakbo kay Hontiveros. Kung totoo ito, ha? Kasi siya na nga yung bumubulong-bulong eh. Tapos siya pa, nako, totoo kaya ito? At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Yung po mismo ako nagtatrabaho sa mga house. At alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayaring anomalya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo. Siniraan mo si Miss Mago. Sinira mo yung tiwala sa'yo ni Parmali. Para sa halagang magkano, sinira mo lahat. Para lang sa malit na halaga. Nagpakasinaw ka sa pera. Sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin patunayan dahil sa loob po ng production na wala pong ganun. Grabe, no? So, ayan, no, pinakita lang natin. Kasi, papasinungalingan natin dapat si Topacio. Baka hindi totoo yung sinasabi ni Atty. Topacio, eh. Eto, pinakita ngayon natin yung witness na sinasabi ni Atty. Topacio na binayaran din. Actually, maraming pang binanggit si Atty. Topacio dun, eh. Di ba? Meron pa nga lumalabas yung kay Corona rin daw. I do not know. Malay mo, makikita natin yan one of these days, yung video na yan. Grabe talaga. Hindi, ito, pansinin ninyo. Tama yung obserbasyon ng ibang vlogger. Hindi dinideny ni Hontiveros na yung taong nagsalita ay si Rene. Pansinin nyo wala siyang denial. Basta sinasabi lang niya, hindi, magsasampa kami ng kaso. Magsasampa kami ng kaso o mag-aano kami. Hindi niya sinagot yung mga aligasyon doon. Kasi kung ikaw, hindi totoo yung sinasabi sa'yo, sagutin mo na lang yung aligasyon. Ito, point by point. Ano sinasabi mong ganito? Wala akong ganito. Hindi ito. Ganito, ito. Diba? Hindi yung, sampahan kita kaso. Sampahan kita kaso. Sana man lang, sinabi niya, hindi naman yan si Rene. Ibang tao yan. Hindi rin niya sinabi. So, di para mo na rin sinasabing, talagang siya yun. Sasampahan kita ngayon ng kaso. Di ba? Hindi natin alam anong mangyayari sa mga susunod na araw. Ito, panoorin nyo ito, Halos 100 truck ng basura ang nakuha mula sa mga kalsada sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Yan Nako ang po. pangakong susolusyonan ni incoming Manila Mayor Isko Moreno. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuha ni incoming Manila Mayor Isko Moreno, tambak ng basura ang tumambad sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Halos masakop nito ang kalsada. Walang madaanan ng mga sasakyan.
samut-saring plastik, kahoy, at halo-halo na ang mga nabubulok at di nabubulok. Pinuntahan din yan ng News 5. Bukod sa kahabaan ng Mel Lopez Grabe, oh. nagkalat din ng basura sa magkakahiwalay na lugar sa Maynila. Gaya na lang sa Kapulong at Dagupan Street. Ilang araw na ang problema ng mga residente dito sa Dagupan Street yung tambak ng basura sa kanilang lugar. Bagamat Grabe. kahapon daw, may mga kolektor na dumating na at kinuha yung ilang mga basura dito, kitang-kita naman na may mga natitira pa at ang pangamba nila, baka makaapekto yan sa kanilang kalusugan pati na rin sa kanilang hanap buhay, kagaya na lamang ng mga kainan malapit dito. Ang lugawan ni Rene, apektado dahil sa harap mismo nila na iwan ang tambak ng basura. Nung nakarang araw, 3 araw nakastock yung basura, bago nakuha eh. O ito, bago lang yan. Maho talaga. Sana makuha ng basura yan araw-araw para malinis yung palagi yung kalsada. Apekto sa sa aming panininda eh. Ganyan din ang sitwasyon sa kahabaan ng De La Fuente Street sa Sampaloc. 3 araw hanggang 1 linggo raw bago makolekta ang mga basura sa Maynila. Kaya hindi na nakapagtataka kung pati ang campaign posters noong nakaraang eleksyon ay kasama rin sa nagkalat dito. Bukod sa kalusugan, pangamba pa ng mga residente na baka matagalan pa bago ma-dispose ang mga basura lalo't tag-ulan na. Bahain pa na. Mantakin mo ha. Pag yan biglang nag-ulan, nagbaha. Ay nako, baka sasabihin nyo, ba't walang ginagawa si Yorme? Hindi pa po si Yorme. Ang mayor ng Maynila, nanalo pa lang po siya. After June 30 pa siya. Oh. Ito talaga, di ba yung sinasabing issue na kay Hani Lacuna? Itong kinatalo ni Hani Lacuna eh. O kaya nga siguro nung natalo siya, ganun. Ganun ha. Hindi ko nakukunin yan. Hindi ko nalilinisin yan. Tinalo niyo ako eh. Hindi niyo ako binoto eh. Baka ganun na nangyari dyan. Kaya, hindi, sa tingin ko dahil nga sabi ko nga sa inyo dahil nga binasura niyo siya sa Maynila, hindi niyo siya ipinapanalo, gumantid din siya sa basura. Inayaan niya yung mga basura dyan. Ng Maynila. Nagsagawa naman ng paghahakot ng basura ang MMDA. Sinalumunan nila ang dapat sana'y tungkulin ng Manila LGU. Nagkaproblema raw kasi ang Maynila sa kontraktor ng basura. Sa isang araw, umabot sa 78 truck ng basura ang nahahakot. Giit ni Manila Mayor-elect Isko Moreno, ito agad ang bibigyang pansin niya sa unang araw ng kanyang pagbabalik. Sinusubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang kampo ni outgoing Manila Mayor Hani Lacuna, pero wala pa rin siyang sagot. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, no? Oh. May pangako. Sabi nga ni Yorme, ang laway niya, di nabebenta. Tingnan natin. May pangako si Yorme. Unang araw ng kanyang pagbabalik, yan ang una niyang lilinisin. Yorme kasi nakasulat, nakasulat yan sa kanyang status, sa kanyang page, official page. Ang sabi niya dito, basahin ko. Today, June 26, 2025. Nakakalungkot na sitwasyon ng ating lungsod. Natanggap ko din po ang mga panawagan nyo na iba't ibang bahagi ng buong Maynila. Pumanatag po kayo, re-resolvein po natin agad yan. The moment we assume office on June 30, 2025, 12:01 p.m. Fourth tweet daw. Titingnan natin. Kasi yung fourth tweet sa Kamara, hindi naman nila ginawa Buti pa sa Senado, ginawa nila yung fourth tweet. Doon sa Kamara, yung hindi nga fourth tweet nakalagay doon, immediately. Ngayon, titingnan natin ito. Kasi sabi niya dito, agad-agad. Yan. Ang English ng agad ay immediately. Ang English ang Tagalog ng fourth tweet, hindi agad-agad. Kahit i-google ninyo. Ng fourth tweet, gagawin niya as long as naka-schedule na. Yun na yung kasunod, fourth tweet. Pero pag sinabi mong agad, immediately yan. Titingnan natin ang tigas nito ni Yorme. Sabi niya, June 30, 12:01 p.m. Naku, anong araw ba yun? Puntahan ko kaya si Yorme doon ng araw na yon at bubulabugin natin siya. Kaya lang, anong araw ba yun? June 30. June 30, Monday yan. Alas 12. Tulog pa ako yan. Gago! Titignan natin.
Alas 12 sa Lunes kung siya ay magtatrabaho nga dyan. Alamin natin. Chotomate, malalaman natin yan. Pero ako, sure ako dyan eh. Pag si Yorme nagsalita, sure ako dyan. Hindi, alam naman natin eh. Alam naman taga Maynila yan. Kahit sinong tanungin mo, ako laman po ako ng Maynila eh. Kahit sinong tanungin mo sa Maynila, pag tinanong mo ano problema ngayon dito, mula nung nawala si Yorme, basura. O bakit? Kasi si Yorme nun talaga nilinis ang Maynila. Yun na yun eh. Wala nang ibang ano eh. Oo, may mga iba pa siyang, marami pa siyang ginawa. Pero ito talaga yung pinaka, yung tatak niya eh. Pag sinabi mong Yorme, nilinis ang Maynila. Diba? Kasi naman, kahit sa personal niyang hygiene, makikita mo naman, napakalinis ng tao na yun eh. Ang pugi-pugi. Hindi, ang pugi-pugi. Talaga na Yorme, pugi-pugi nun. Oh, di ba? Kaya bagay sa kanyang personality. Malinis na tao. Mukhang mabango. Meron kasi yung yung mukhang mabaho. Tanong nyo kay Jay Guevara. Yung kahit naman naligo, mukha pa rin mabaho. Hayop ka ba, Nadbay? Gago! Huwag yung itatag si Jay Guevara na sinabi ko yun, ha? Oh, may ganun eh. Meron naman yung kahit walang ligo, mukhang mabango pa rin. Ganun tao eh. Ay, wala siya kulay yan, ha? Hindi porket maitim, ha? May mga maitim naman na mukha pa rin mabango eh. Parang katulad ko, ganun. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.